Ilang taong ka nun? Nung tinamaan ka ng 7 years cancer? old. Actually, nararamdaman na po kasi ako nung 5 years old ako. Pero dahil sa aking magulang na istrikto, pag sa tuwing ako'y nasusugatan, palagi ako napapagalitan. So, inilihim ko pa siya ng 1 taon. So, 6 years old, yun po pala, habang nililihim ko yun, lalo pong lumalala yung sakit na cancer. So, sa kanang paa ko po. Ano Wait, bang parang cancer? nagumpisa sugat, parang ganon? Anong cancer? Bone cancer po. Naku, yan pa naman ang Yun po. So, pinakamasakit daw. So, ano man po yung mangyari sa akin kasi, kahit po hindi sa cancer, nililihim ko po sa magulang ko kapag ako'y nasasaktan. Kasi napapagalitan po. So, yun ko, siguro dapat maging ano po tayo sa ating mga anak para maging open kung ano man ang nararamdaman. So, Danny, do you remember ano yung masakit na nararamdaman mo nun sa kanang paa? masakit po yung ito pong bandang area na to, yung po pala, parang kinakain na po yung butok. Dinubutas. Nabubutas po siya. So, yun po, ang sabi po ng aking daddy, ang daddy ko po kasi ang palaging kausap ng doktor, tatanggalan ako ng tadyang, iga-grind, itatanim daw po dito. So, kapag daw po hindi nag-work, putol. Amputate yung paa. Ay hindi po kayang tanggapin ng aking mami at ang daddy. So, kung humana po sila ng isa pang doktor. Second opinion. Maraming opinion na nga po eh. So, parang dahil wala nga rin kaming pera, hindi po ako, maganda rin po pala ang walang pera. Bakit mo nasabi? Ay, totoo po. Kasi po kung ako po ay ang magulang ko po ay may pera, hindi ako yung napaupo, lang pa ako. So, Diba? naghanap pa ng ibang Dahil sa pagtitipid, naghanap ng ibang walang mautangan. solusyon. Taga saan ka? May punto ang salta mo eh. Lucena po. Ayun. Tagalog na puro. Yun, so, kung may pera, maganda rin po ang walang pera. Kasi po, nabibinbin ang, napepending, nade-delay ang mga operasyon. So, nagkaroon pa po ng option ng aking mga magulang na makakilala ng doktor. May alternative po na pinainom na gamot sa akin na epektibo po. Taga Laguna po ang doktor na yun. Patay na nga lang po siya. Pero marami pong pinagaling na may cancer. So, ngayon po, thankful po ako at na ngayon po ay real estate consultant na rin po ako. So, successful na rin po sa buhay. So, cancer survivor ng soft tissue sarcoma. Ano yun? Kind po siya ng cancer na tumutubo sa muscle. Soft tissue sarcoma. Dito po, sa kilikili ko. Ilan taon ka nun? Na-diagnose ako 2 years old. Ay, bata. Ano ba yan? 2 years old. Then, na-chemotherapy po ako 2 years. Then, after that, 5 years old, survive na po ako. Okay. Free na. Yes. I mean, do you remember anything from that time? Yes po. Bale, yung hindi ko makakalimutan is yung pag kinikimotherapy ako, pag pinapasok ko na ako ng syringe dito, habang pinapasukan po ng gamot, isuka po ako ng suka. Yeah. That time. Kasi yung gamot, pinapatay niya po yung mga cancer cells. Wait lang, 2 years old, so bata ka. Ano yung symptoms ba tawag doon? Or ano yung nakita ng magulang sa'yo para Unang daling ka napansin. sa... Bukol po dito sa kilikili ko po. Sa may gilid niya. Yes po. Alright. Tapos, pina-check, yun nga. Yes po. Then, operahan na din po siya. Saan nakukuha yung ganun? Nasa lahi ba yan? Oo nga. Wala po, pero talagang tumutubo na lang po Bihira. sa... And Emil, you've been cancer-free since you were 5. Yes po. 22 years na po akong survive. Yes! Very good. Congratulations. Ano na work mo ngayon? Work ko po ngayon is full-time musicians na po. Bale, ako is violinist and kabanda ko po sila Pedro. Ayun po ko sa UP tsaka sa World Bank po. Aray. Taray ng trabaho. At cancer survivor ka din. Yes po, cancer survivor. Anong Ilang taon cancer ka po? nun? 14 years old po ako noong na-diagnose ng non-Hodgkin's lymphoma. Ito, may isip-isip ka na. Di tulad nila ng mga tig 2 years old. May isip-isip ka na 14. Paano mo tinake yung sinabi ng doktor sa'yo na after mga ginawa nila na examine sa'yo na may cancer ka? Actually, hindi po nila agad sinabi sa akin. Nilihim po nila sa akin, pati ng parents ko. Nagka-idea lang ako noong... Uso pa kasi yung landline nun. So, matagal na po akong absent sa school kasi nagka-dengue ako bago ko
tinest ng mga kung ano-ano. okay. So, nung tumawag yung kaklase ko, sabi niya, Yumi, bakit absent ka palagi? Tapos sabi ko, may ginagawa lang sa akin, tapos magpapa-bone marrow biopsy daw ako. So, ito naman si classmate, sabi niya, bone marrow biopsy, may cancer ka ba? Hala, Sabi ko, nagbarunong. bakit? Anong pangalan ng classmate mo? Ito na po, Ano ibubuk. sila classmates ngayon? Okay. Sabi ko, ano ba yun? Paano mo nalaman na yung cancer yun? Sabi niya kasi daw, dun sa Stairway to Heaven na, palabas. Yun daw Sa po yung K-drama. ginawa. Pero, Yumi, nung nalaman mo yun, ano ba yun? Nakatulong ba sa'yo yun bilang batang Oo pasyente nga eh. o hindi na hindi ka sinabihan ng parents mo? Medyo nakatulong rin po kasi yung biglaan siguro na nadadaan Hindi po mo ako minsan carry. sa biglaan. So, nasa parking lot na po kami noon, magpapa-bone marrow biopsy na ako. Tinanong ko na po sila kung ano po ba nangyayari kasi nga si So, classmate kailan po. gumaling? Nagulat pa sila na alam mo. Kailan ka gumaling, Yumi? Po. Kailan ka gumaling? Ano Naging po, cancer-free? after a year po, mga 8 cycles of chemo, 15 years old po, of 2007, natapos ko na po lahat ng therapy, and then nagpahinga lang po ng isang buwan, bumalik na po ulit ako sa school. And how old are you now? 30 na po. Galing. Oh, 15 years! With long hair. Ano naging cancer? Leukemia po. Ilang taong ka nun? Cancer. 17 years old po. 17? Oh, medyo Tapos, ano na rin. Joseph, kailan Isip ka, na. nung naging cancer, 17 ka na diagnosed, kailan ka naging cancer-free? 2015 din po. 2014 po ako nagkaroon ng cancer. Tapos after 1 year, parang sandali cancer-free lang. ka na daw? Opo. Oh, very Hindi ba masama yung tumatumbling-tumbling sa kagagaling lang sa cancer? Hindi Hindi naman po. yata mamahalan. Pero ano Malay yun, mo. mananayaw Sa ka blood na eh. nung nalaman mong may Opo, cancer ka na? tapos batang ama po. Batang Batang ama ka Batang nun. ama. May anak ka May na dalawang anak na po ako nun. Akala ko po kasi, nun. It's okay, Joseph. It's okay. akala ko may iwan ko na po sila kasi pinaalam ko na po sa mama ko na makay na pong bahala sa dalawa ko pong anak na may iwan. Sa pagdadasal lang po sa Panginoon. Tapos, wag nyo lang po i-stressin yung sarili nyo. Kung sino po yung may mga sakit po, na kagaya namin, wag nyo lang po i-stressin yung sarili nyo. Lagi lang po kayong maging masaya. Yun po yung number 1 na gamot po. Tapos magdasal lagi sa Diyos. Ilang taon ka na ngayon, Clarice? 17 years old. 17 years old ka. Ilang taon ka nung na-diagnose kang may cancer? Hindi ko po alam, simula po nung bata pa po ako. Basta Sa bata tiyan ka pa pa So, po. naman. maliit pa Opo. talaga meron na. Pero kailan ka naging cancer-free? Hindi ko po alam. May alam ko po, nakasakit po ako simula nung nasa tiyan po. Andito yung Ay, nanay. si Mami. Ayan, si Andyan. Mami. Dali lapitan ko ha. Ano pangalan ni Mami, Clarice? Bing po yung nickname. Mami Bing. Ayan, Mami tanong Bing. natin. Kailan po na-diagnose na may cancer si Clarice? Ilang taon siya? 1 year old. 1 year old. Tagal. Tapos, syempre, proseso, gamutan. Nagki-chemotherapy siya. Mula 1 year old hanggang 12 years old. So, nag-survive siya 12. Anong cancer Tagal, po? anong klase po? Ang tawag po kasi for short ng sakit niya, LCH. So, yung LCH po yung mga karamihan yung buto, na-apektado yung buto niya, skin disease niya, immune system niya. So, yung tumor niya, nasa loob. Doon tumutubo sa taas ng buto yung tumor niya. Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo? Sa ulo po. Hanggang liig. Ano, lumaki yung ulo niya? Ganun? No. Hindi naman po. Yung tumor po niya sa ulo niya, pumatong po doon sa buto. Sa skull? Opo. Ano naging symptom ni Clarice? Oo nga. Ano mga simptomas nun? Ang sintomas nung unang-una po talaga, nagkaroon siya ng 3 months, nagkaroon siya ng ngipin sa bagang na lumalaki. So, pina-check ko yon, sabi ng center, natural lang daw yun. Meron nga daw talagang bata na bagong panganak na may ngipin na. May bagang na. Yes po. Tapos, unti-unti po natatanggal yung hanggang sa namagang-namaga. After 5 months na siya, nagkaroon po siya ng mga skin disease. Nung nagkaroon siya ng skin disease, inano ko po siya sa derma, parang wala po nangyari. Kasi ang dami na ng Mga gamot.
Sobrang bata pa Bilang niya. nanay po, ganun kabata si Clarice nung araw, paano nyo po yung tinake? Paano nyo kinaya? Ang hirap po, sa totoo lang. Lahat ginawa ko para lang mabuhay siya. Lalo nung sinabihan ako ng doktor, nanay, kailangan kayo tumira dito sa PGH kasi ang dami-daming gawin sa kanya ng proseso para makitik natin kung ano talaga ang sakit niya. So nung siya 11 months, sinabihan ako ng doktor na, nanay, kailangan natin for bone marrow. Para po sa andok. Sabi niya kasi, sa totoo lang, huwag kayo mabibigla. Sa tingin namin, nasi stage 3 ng anak niyo. Agad. Wow. Pero nabigla pa. 11 months? Yes. Pero ngayon, cancer-free na Cancer-free na. Cancer-free. Yun ang importante, Clarice. Ano na lang mensahe mo? Sa mga magulang po, mag-mensahe ko, kung ganun po, kung maranasan nyo ang naging ranasan ko, sana wag po kayo sumuko, ilaban nyo lang hanggat kaya nyo ilaban. Ang lalo-lalo po sa taas, wag na wag po kayong makalimot. Ay, totoo po dahil yan. siya din po ang tanging tutulong sa atin. Amen. It's his battle, not ours. Stay still and know that he is God.